Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Lucas Kapitulo 2. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanglibutan. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazareth hanggang sa Judea, sa bayan ni David na kung tawaging Bethlehem, sapagkat siya'y sa angkan at sa lahi ni David, upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. At nangyari, samantalang sila'y nangaroroon, at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin, at inihiga sa isang pasabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupainding yaon na nangasaparang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo, ang Panginoon. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban." At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit, na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, "Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." At nangyari ng lisanin sila ng mga anghel at nangapasalangit, ang mga pastor ay nangagsang-usapan, "Magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bethlehem, at tingnan natin itong nangyari na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon." At sila'y dali-daling nagsiparoon, at nasumpungan kapwa si Maria at si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. At nang makita nila yaon, ay inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito. At lahat ng nangakarinig nito ay nangagtaka sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastor. Datapwat iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito na pinagbulay-bulay sa kanyang puso. At nangagbalik ang mga pastor na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang nangarinig at nangakita ayon sa sinabi sa kanila. At nang makaraan ang 8 araw upang tuliin siya, ay tinawag na Jesus ang kanyang pangalan, na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. At nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis, alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat lalaking nagbubukas ng bahay bata ay tatawaging banal sa Panginoon. At upang maghandog ng hain, alinsunod sa sinasabi sa kautusan ng Panginoon, 2 bato-bato o 2 inakay ng kalapati. At narito, may isang lalaki sa Jerusalem na nagngangalang Simeon, at ang lalaking ito'y matuwid at masipag sa kabanalan,
na nag-aantay ng kaaliwan ng Israel, at sumasa kanya ang Espiritu Santo. At ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na di niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. At siya'y napasa templo sa Espiritu, at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kanyang mga magulang, upang sa kanya'y magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan, ay tinanggap nga niya siya sa kanyang mga bisig at pinuri ang Diyos at nagsabi, "Ngayon, papanawin mo, Panginoon, ang iyong alipin ayon sa iyong salita sa kapayapaan, sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na iyong inihanda sa unahan ng mukha ng lahat ng mga tao, isang ilaw upang ipahayag sa mga hintil, at ang kaluwalhatian ng iyong bayang Israel." At ang kaniyang ama at ang kaniyang ina ay nagsipanggilalas sa mga bagay na sinasabi tungkol sa kanya. At sila'y pinagpala ni Simeon, at sinabi sa kanyang inang si Maria, "Narito, ito ay itinalaga sa ikararapa at sa ikatitindig ng marami sa Israel, at pinakatandang tudlaan ng pagsalangsang. Oo, at paglalampasanan ng isang tabak ang iyong sariling kaluluwa, upang mangahayag ang mga pag-iisip ng maraming puso." At naroroon din naman si Ana, na isang propetisa, anak na babae ni Fanuel, sa angkan ni Aser. Siya'y lubhang matanda na, at may 7 taong nakisama sa kanyang asawa mula sa kanyang kadalagahan. At siya'y baon ng 84 na taon, na hindi humihiwalay sa templo, at sumasamba sa gabi at araw sa pamamagitan ng mga pag-aayuno at mga pagdaing. At pagdating niya sa oras ding yaon, siya'y nagpasalamat sa Diyos at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat ng nagsisipaghintay ng katubusan sa Jerusalem. At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan ng Panginoon, ay nangagbalik sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayang Nazaret. At lumalaki ang bata, at lumalakas, at napupuspos ng karunungan, at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. At nagsisiparoon taon-taon ang kaniyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng Paskwa. At nang siya'y may 12 taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan. At nang kanilang maganap na ang mga araw, sa pagbalik nila, ay naiwan ang batang si Jesus sa Jerusalem, at di nalalaman ng kaniyang mga magulang. Ngunit sa pag-aakala nilang siya'y nasa kasamahan, ay nagsiyaon sila ng isang araw na paglalakbay, at hinahanap nila siya sa mga kamag-anak at mga kakilala. At nang di nila siya matagpuan, ay nagsipagbalik sila sa Jerusalem na hinahanap siya. At nangyari na nang makaraan ang 3 araw, ay nangatagpuan nila siya sa templo, na nakaupo sa gitna ng mga guro, na sila'y pinakikinggan at sila'y tinatanong. At ang lahat ng sa kanya'y nangakakarinig ay nagsisipanggilala sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sagot. At nang siya'y makakita nila, ay nangagtaka sila, at sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganyan? Narito ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis." At sinabi niya sa kanila, "Bakit ninyo ako hinahanap? Di baga talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking ama?" At di nila naunawa ang pananalitang sa kanila'y sinabi. At lumusong siyang kasama nila, at napasa Nazaret, at napasakop sa kanila, at iniingatan ng kanyang ina sa kanyang puso ang lahat ng mga pananalitang ito. At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan, at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao.